Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na preliminary competition dito sa Miss International Queen. Sino nga ba ang umariba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss International Queen tayo ngayon. So ayun nga, kanina nga naganap na nga ng bonggang-bongga yung preliminary competition ng Miss International Queen kung saan talaga nagkabugan yung mga kandidata. To be honest guys, ang reaction ko, naloka ako ng todo. So yun, so dito makikita natin talaga kung sino talaga yung matitirang kandidata hanggang sa dulo. Sino nga ba ang kabog? Sino nga ba ang panalo? Sino nga ba ang pasok sa banga? So syempre, talaga namang naloka ako dahil ang production nila ay talaga naman napakabongga. Sobrang bongga na talagang umaariba ng todo-todo. Sobrang panalo ang stage nila. Syempre, ang director dito, yung director sa Miss Grand. Kaya ganyan talagang makikita natin kabongga. And then, gusto ko yung eksena ng mga pailaw nila. Sobrang panalo, maliwanag talaga. HD yung ibinigay sa atin. Tapos nandoon na maraming magagandang kandidata. To be honest, medyo naloka ako sa swimsuit round kasi sa swimsuit round, ang daming mukhang lalaki. Charot. So yun, so naloka ako kasi ang lalaki ng katawan, nakakaloka. Diyos ko, naloka din ba kayo? Ako naloka ako kay Brazil, kay Bolivia, at saka kay Malaysia. Si Malaysia, naloka ako dun sa, alam mo yun, yung talagang pa-botox ng puwet niya. Sobrang, naloka ako sa mga puwet nila, yung balakang. Yung sobrang anlaki ng pinagawa nila na parang nagmukhang height na yung puwet nila. Nakakaloka. So, sa mga babaihan naman, siya pipili-pili lang talaga yung kandidata na mukhang babae. Pagdating sa mga bansang Laos, ayan. So, medyo maganda yung form ng katawan. Pagkatapos, ayan, si Cambodia, maganda din yung form ng katawan. Tapos, Canada, maganda din. Si Japan, siyempre si Japan, she's a Filipina din, di ba? So, sobrang ganda-ganda din ako kay Japan. Tapos, siyempre yung umeksena na si Miss Philippines. Kamusta naman ang kanyang ang kanyang tawag dito, presentation? Sobrang panalo. Ang lakas makababae. Sa totoo lang, kung titingnan natin yung kanyang atake dito, sobrang tama, panalo ang make-up, panalo ang galawan, panalo ang pitik. Sobrang babaeng-babae siya. Tapos, yung lumabas siya, grabe yung aura. Yun kasi yung importante. May aura ka na talaga na parang, alam mo yun, yung parang yung aura niya, pasok talaga sa banga. Sa 20 tignan ko siya, sabi ko, nako, mukhang ito talaga ang mananalo. Pero, kapag lumalabas si USA, sabi ko, naku, mukhang ka-USA to kasi she's a very strong. Tapos nung lumabas si Vietnam, syempre naloka ako kay Vietnam kasi si Vietnam talaga, sabi ko mukhang kay Vietnam talaga ang corona. So yon. So doon sa swimsuit round, sabi ko nga sa inyo, ang bongga ng atake ni Miss Philippines. Gusto ko yung baksak ng hair, gusto ko yung tamang galawan niya, yung eksena niya, tama lang, hindi masyadong palong-palo. Nandoon na talagang binibigay niya yung 100% na galawan. Sabi ko, ang ganda ng galaw. Sobrang babaeng-babae. Tapos, alam mo yun, ang lakas nung dating niya. Sobrang dito talaga. Yung lumabas na si Philippines, sabi ko ay si Philippines ang mananalo dito. Si Thailand, tama din yung galawan niya. Sobrang winner din. Actually, si Thailand, isa siya sa mga nakikita ko na pwedeng mag-top 5. Tapos, bukod doon kay Thailand, maganda din ang eksena na ipinakita, syempre ni USA. Diyos ko, si USA, naloka ko kay USA kasi si USA ay, nako, sabi ko sa'yo, sobrang, pulido. She's a very powerful. Sa swimsuit, very powerful siya.
at ang ganda talaga ng kanyang atake. Yung execution niya sa stage, sobrang panalo. Talagang masasabi mo, well-experienced na siya at babaeng-babae din yung itsura. And then, pagdating naman dito kay Vietnam, sabi ko sa iyo si Vietnam, maganda din talaga yung eksena ni Vietnam. Talagang mararamdaman mo din na isa din siya sa mga malakas na kandidata. Simple yung atake niya pero nandoon na kaya niyang ipanalo, di ba? So yun, kaya sabi ko sa kanilang tatlo, ay nako, medyo naguluhan ako kasi parang feeling ko pwedeng si Philippines ang mag-uwi ng corona, pero pwede din si USA. Pero kapag tinignan mo si Vietnam, ay naku, mukhang kay Vietnam to. Sa mga simplihan lang ang atake, syempre nandiyo dyan si Thailand. Maganda din yung atake ni Thailand. Si Venezuela, gusto ko din. Parang piling ko si Venezuela, isa din sa mga mapipili para sa top 6. Tapos, I think si Myanmar. Oo, gusto ko din yung atake ni Myanmar. Actually, si Colombia, yung sa swimsuit round, hindi ko masyado gusto yung atake ni Colombia. Medyo parang hindi ko bet yung eksena niya. Kasi parang feeling ko medyo may kulang. Pero pagdating sa evening gown, oh my gosh, grabe. Ang ganda nila sa evening gown. Sobrang panalo. Panalo yung galawan talaga nila. Ang gaganda ng mga gown. Dito talaga lumutang talaga. Pero syempre yung lumabas yung Bolivia, mukhang lalaki. Mukhang lalaki pa din siya nung evening gown. Kaya sabi ko, ay wala, kahit si Brazil. Pero yung pagdating kay Philippines, my gosh, very Miss Grand ang dating. Gusto ko yung gusto ko yung stylish niya. Tapos, panalo talaga. Sobrang sabi ko, ay tama lang yung timpla. Pero nung lumabas si USA na naman, sabi ko, ay naku, nilamot talaga ni USA yung lahat. Ang ganda ng gown ni USA. Tapos ang ganda din ng eksena. Kaya sabi ko, ay between Philippines and USA. Pero nung lumabas si Vietnam, sabi ko, ay wala na, tapos na yung laban. So, ang lang kay Vietnam, parang feeling ko, yung red lipstick niya, contrast dun sa evening gown niya. Kaya sabi ko, ay nako, nakakaloka sila. Anyway, sa kanilang lahat, total suma, sabi ko nga, okay yung galawan nila, pero naloka talaga ako doon sa tawag dito, sa eksena talaga nila Philippines, USA, at saka si Vietnam. Sila yung nakikita ko. Tapos si Thailand, sabi ko, ay, umaariba din si Thailand. Kaya sabi ko, pwede din mag-top 5. Tapos pwede din mag-top 5. Si Venezuela, supermodel yung dating. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng tindig talaga ni Venezuela. Sabi ko, ay, very supermodel. Kaya lang si Venezuela, mas nakakabog talaga siya ng appeal ni Philippines at saka ni USA. Actually, si Philippines, sabi ko, ang ganda dito ni Philippines. Sobrang panalo yung galawan niya, pulido. So, best performance Philippines, best performance din si USA, best performance din si Vietnam. Alam mo kung saan sila magkakatalo? I think sa attitude na lang. So, kung sino yung nag-attitude dyan, ligwak sa kanila. And then, kung sino yung, alam mo yun, yung nagpapakatotoo, yun yung panalo. Actually, silang tatlo talaga yung pinipilian dito na manalo kung para sa Miss International Queen 2024, but parang feeling ko mas malakas pa din yung laban ni Vietnam sa dalawa kasi parang iba yung atake ni Vietnam eh. Nene yung dating, tapos alam mo yon na parang time na talaga ng Vietnam. Maganda kasi yung laban na ibinigay niya, pero kung may attitude si Vietnam, maliligwak siya. Parang feeling ko wala naman siyang attitude kasi ando doon siya sa 100% binibigay niya talaga yung laban niya, plus nakakapag-English. Doon sa Q&A, kung doon natin i-base, actually, lang yung sagot ni Philippines doon. Yung parang okay, pero alam mo na mas malakas yung laban ni Vietnam. So, sa kanilang tatlo, I think it's Vietnam, pwedeng Vietnam and USA, and Philippines. Or pwede din naman Philippines and Vietnam. Pwede din Vietnam and USA. So ayan, ganyan. Basta silang tatlo talaga yung may iiwan dyan. Kasi silang tatlo talaga yung nakikita ko malakas at pwedeng kumuha at sumukit ng corona ng Miss International Queen for 2024. So, nakakaloka. But depende pa rin yan kung sino yung natitipuhan ng organization sa kanila.
kung sino yung parang nagpapakatotoo talaga. Kasi hindi lang naman niya sa performance, hindi lang naman niya sa Q&A, yung kabuuan talaga nila. Kung sino yung may attitude, sino yung nakikitaan nila. Pero isa sa mga nakukutuban ko, I think it's Vietnam. Oo, so yan. But tignan natin at alamin natin kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona sa kanila para dito sa Miss International Queen for 2024. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? I-comment below ninyo yan para at least malaman naman ninyo kung ano naman ang chika natin dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon. So guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. So sabi ng ganon, keep smiling para lalo tayong sumaya. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.